Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Pag napatay ako nito, makakalaya si Moira! Gusto mo ba yun? Narito ng ating pakabangan ngayong Biyernes sa abot kamay na pangarap. Dito nga nakaharap ni Lynette itong si Dax at nagulat itong si Lynette na kung bakit naroon din itong si Annalyn. At dito naman na sinabi ni Annalyn na tumawag daw ang kanyang tita Giselle at sinabi na kikitain nga dito di umano ni Lynette itong si Dax. At wala na rin nagawa pa itong si Lynette nang manatili na nga dito si Annalyn. At nang magkaharap nga sila ay dito diretsahan na tinanong ni Lynette itong si Dax na kung sino pa ang kanyang mga kakampi. At dito naman na sinampal nga dito ni Lynette at umalis nga itong si Dax, subalit nadala nga ito sa pakiusap at humingi ng pasensya itong si Lynette dahil sa kanyang pananampal. At dito rin na umupo na nga sila at sinabi ni Dax na nagugutom na nga ito at kinakailangan na nga nilang umorder. At napansin naman ni Dax itong waiter at tinawag nga. Subalit hindi natuloy na lumapit nga itong waiter na ito dahil kinuha naman ng isa pang waitress itong menu na ibinigay naman sa kanila ni Lynette. At nagpaalam naman itong si Annalyn na mag-restroom muna. At dito nga, na dinalaw din nila ni Chang Susan at Diyosa itong si Mildred. At may mga dala-dala pa na kung ano-ano at itong pasalubong na espesyal na bilo-bilo. At dito rin nabanggit ni Chang Susan kumusta naman itong si Moira sa loob kung pinapahirapan na nga. At dito nabanggit ni Mildred na kagabi raw ay muntik-muntika ng mategi itong si Moira dahil sa inutos nito na may ipapatumba kaya inakala ni Madam Lotus na siya nga. Subalit ay hindi nga iyon at nagtanong-tanong itong si Chang Susan na kung sino itong ipapatumba ni Moira at nabanggit nga dito ni Mildred na ang pangalan ay Dax at hindi nga mapatumba dahil may kasama daw mag-ina at dito na nagduda itong si Chang Susan na baka ang tinutukoy itong sina Annalyn at Lynette at hindi nga ito nagkamali dahil tinawagan nga ni Chang Susan itong si Annalyn ay nasabi nga ni Annalyn sa kanyang lola na may kikitain nga itong si Lynette at ito na nga si Dax kaya nagmamadali itong si Annalyn na bumalik kay Lynette upang hiramin ang cellphone dahil bigla nga nawala ang tawag nito. Subalit nabanggit nga dito ni Annalyn na tungkol daw ito kay Dax at kinakailangan na nga nilang umalis at dito nga napansin ni Dax ang isang waiter na may dinudukot sa likuran at baril na nga ito at dito na nga nagkakagulo at nagumpisa na ang putukan. Upang makatakas nga itong si Dax ay ginawa naman niyang hostage itong si Annalyn. Subalit nang makalabas na nga ay dito na pinapaputukan itong si Dax sa paa at dito naman natumba at nakabuelo naman si Dax kaya nasiko niya ang lalaking ito at dito kumuha ng pagkakataon at nahawakan niya ito at nakalayo naman itong si Annalyn subalit bumalik nga ito at dinampot ang baril na nasa ibaba at dito na sinabi ni Dax kay Annalyn na kung mawawala daw siya ay tiyak na makakalabas daw itong si Moira at gustuhin ba daw ito ni Annalyn kaya pinapapili siya dito ni Dax ang paputukan itong lalaking ito na gusto siyang ipatumba o masasawi itong si Dax at matuluyan na makalabas itong si Moira. At nagdadalawang isip nga itong si Annalyn habang nanginginig na hawak niya itong baril. Samantala, kinausap naman ngayon ni Chang Susan at Diyosa itong si Moira at sinampal niya nga ito. Dahil nalaman ni Chang Susan ang kanyang inuutos na ipapatumba niya itong si Dax at ipapahamak niya itong sina Annalyn at Lynette doon. At nagulat naman itong si Chang Susan at lumaban na rin dito kay Moira. Ganoon din itong si Diyosa. Kaya naman, na-nervyos naman ang husto itong si Lynette sa buong pangyayari at dito naman na haharang itong si Lynette dahil ayaw niya magiging kriminal itong si Annalyn bago nga mahuli ang lahat at makatakas nga itong hitman na inutos ni Ninang at Moira. Yan po ang ating pakatutukan sa abot kamay na pangarap. Marami pong salamat.